Kaya naman yung huling klase ko ha. Ulitin ko. Ulitin ko ha. Local Government Code 1991, Republic Act 7160. Class ha. Ang katarungan pambarangay, yun yung basahin natin. Sistema na tinatawag upang magkaroon ng mapayapang pag-aayos o alitan na pangbarangay. Alam niyo yun, yung sa mga magkapitbahay lang, yung sa mga alitan lang sa halimbawa sa mga yung mga ganyan, right of way, nagkaroon lang kayo ng dadaan lang kayo, ayaw kayong paraanin kasi mayaman ka na raw, naiirita sa'yo, yan. Tapos yung ingay mo sa videoke, hanggang gabi na. Yan, pambarangay ang class ha. Ano yung tinatawag na pangkat pagkakasundo, class? Pangkat na tagapagkasundo. Ito yung binubuo ng barangay captain. Ito yung ginawa nilang pwedeng komposisyon to ng kagawad, pwedeng komposisyon to ng mga trusted ng kapitan. Ang lupong tagapamayapa, sila yung pangkalahatang lupon sa bawat barangay. Binubuo ito ng una, punong barangay. Ano ba yun? Yung kapitan, di ba? 10 hanggang 20 miyembro. Sila ay nanunungkulan sa loob ng 3 taon. 10 to 20. Okay. Di ba binigyan ko yun ng diagram? Kasi kung susulat ko pa dito, wala tiyok eh. Oh. Ano ang kasong saklaw ng katarungan pambarangay saka hindi saklaw? Una, bilang criminologist kayo, future law enforcer kayo, dapat alam nyo yun. Baka sabihin nyo, sinaksak na yung tao, tapos ay duguan na, mamatay na. Yung pambarangay lang yan. Hindi ha? Ito yung mga hindi saklaw ha. Unang-una, kapag yung isang hasangkop ay sa gobyerno, di ba, pulis, di ba, BGMP o kaya ano, mamaya nakaaway nyo yan, ipabarangay nyo, baka ano, yung ganyan yan. Ang tawag dito? Hindi yung balik rin. Mas marunong kasi sila sa batas at talagang panig sila sa gobyerno eh, di ba? Kaya dapat mas mataas na yung ano. Di ba, sa pulis na talaga, kasi, kasi kung idadaan mo pa sa ano eh, sabihin lang ni, tayo mag-uusap pa. Madali lang pakiusapan ng pulis yun eh. Oh. Kasi sa pulis mo na rin ipaano, di ba? Pero tandaan nyo, pag sa pulis, mahirap ng ano, tuloy-tuloy na yon. Mahirap na yung bati tayo, bukas eh, galit. Hindi ganun yun ha. Talagang kasuhan yan ha, pag yung indinaan nyo sa pulisya. Next. Mga krimen na hindi higit sa 1 taon o multang higit sa 5,000. 5,000. Kung walang partikular na taong nasaktan o naapektuhan o no private o offended party, baka mama pinatikas tenga, ilong, ipapapulis mo na. Mga alitan tungkol sa mga lupa o ari-arian na nasa magkaibang lungsod o munisipyo maliban kung magkasundo ang dalawang panig. Kunyari, nag-away kayo sa yung tito mo, nag-away kayo. Magkamag-anak naman kayo eh. Kaya-kaya nyo bang pagkasunduin nyo magsutukan na lang kayo, no? Ganon. Isa magkortihan pa, no? Then, ano yan, nasa arrangement ng ano yan, nasa arrangement ng mga matatanda. Ang nagkakagulo lang naman sa lupa kapag yung habang nabubuhay pa yung matanda, hindi inaayos yung mga manamanang yan. Maraming kaya nag-aaway kasi sa ano eh, sakim, sakiman. Una muna class, dapat kayo, kung magreklamo kayo class, dapat talagang automatic. Kung hindi nyo makakilala o ano, kailangan may resibo. Ibig sabihin, ipadaan nyo lagi sa korte. Pablatter nyo. Kasi ibang criminology student ba naman yung tatanong pa sa akin, yung estudyante ko. Alam nyo na yan, ipablatter nyo. Sinapo kayo, kahit barangay. Pero later on, mapupunta yan sa court.
kung talagang nag-worsen na yung sitwasyon. Kasi class, mamaya, sinunto ka lang dyan, mamaya nakaumutos ka na, o kaya naman yun pag yung sanay na pagkamatay mo, walang hahabulin. Tapos pagdating sa prosecutor niyan, paano ka tutuluyan yan? Wala ka namang initial na ginawang hakbang. Ang initial na hakbang para tanggapin niya yung kaso mo, korte, ay yung blatter sa saka yung record sa barangay. Kailangan harap kayo class ha, baka naman gawin niyo yung ginagawa niyo dito na absent Hindi. Pag may hearing kayo, pag pinatawag kayo ng korte, umatin kayo. Dahil yun ang pagkakataon nyo na pagtanggol nyo yung sarili nyo. Baka mamaya ikaw, nireklamo ka rin. Nachansingan mo lang naman. Pwede naman gawin mong girlfriend na at talagang hindi kayo nag-usap na maayos, nireklamo ka na tuloy. Ang mangyayari niyan, class, sa sampato ng yung korte, yung demand letter, makukulong ka. Nang hindi mo alam kasi nang bastos ka ng babae. O kaya naman, pag nagnakaw ka, nahuli ka pala sa CCTV, na-identify yung mukha mo. Ganun nyo, class. Kailangan, kaya natin sa korte para mapagtanggol mo yung sarili mo na sabihin mo, hindi ako yon. Merong ibang tao, yung kamukha mo lang kamo. Diba? May karapatan kasi yung mga akusado Hindi, akusado, na agad? Hindi Kaya may maraming rights yan. May karapatan, kaya sila may maraming karapatan kasi hindi pa final yung decision. Ngayon, bakit napakahalaga nito, class? Ba't kaya? Palagay nyo, ito yung tanong sa video, yung pinapasagot ako sa video, yung panghuling tanong. Palagay nyo, mag-epektibo kaya itong katarungang pambarangay kung bilang criminology student kayo, epektibo kaya ito yung mag-aayos na lang, magkasundo na lang, o hindi sapat? Parang isa sagot niya. Kung kaya naman mga kaisip sa barangay, sir, huwag na niya mag-sumote kasi Case to case basis, di ba? Pero pag murder na case, yung pinagyan sa court na yun, sa mga, maliit lang ang bagay kung saan makina. O halimbawa, ngayong Holy Week ngayon, di ba? Sabihin nyo, Christian kayo. Pagpapatawad. Paano kung yung inagabyado kayo, papakorte nyo pa? Anong palagay nyo? Kung anong pisa yung sa'yo, depends on your conviction, di ba? Kasi ako, nangyari na rin sa akin malapit sa akin, mahalaga sa akin, sinaktan. Ngayon, nasa akin ang marunong ako sa pagpapakulong, marunong ako sa Pero hindi ko ba alam, yung Holy Spirit, hindi alam na iba yun na may Holy Spirit kinukumbig Yung Holy Spirit, ang ibig sabihin yung ng Diyos, sabihin, magpatawad ka anak. Ako nga nagpapatawad Pag kinumbig ka ngayon, alam mo, without walang kondisyon, magpapatawad ka sa tao. Pero sa mga yung mga kung hindi ka naman ganoon, pakulong mo. Yun siya sabi na hindi mo pwedeng diktahan yung kung karapatan natin na ipagtanggol sarili natin, ipakulong natin yung pero magkaiba kasi yung religion sa sa personal na Pero kung namamayani sa iyo maging religious sa why not na magpatawad ka? Depende nga sa konsensya mo yan. Kaya meron tayong option, ito yung katarungang di ba? Ngayon, marami naman akong sa inyo na binigay sa inyong PDF files na Panoorin niyo na lang yung ginawa kong gumawa nun Ginamit ako ng technology Panoorin niyo na lang yung napakarami kasi branch nun Napakahirap unawain talaga nito kasi marami siyang proseso. Kung mapupuno yung blackboard, marami siyang sangay-sangay. Tandaan nyo na lang yung mga batas na nabanggit sa, di ba, pinasa ko naman kayo ng module, yung libro-libro. I-highlight yung mga keywords saka yung mga batas. Napakahalaga nun. Yun, ang pinaka-keyword naman dito, hindi ko na ipapahabain. Marunong lang kayo distinguish ng mga kaso sa kayong procedure kung saan kayo lalapit sa kayo. Halimbawa, sa actual kasi yan,
Madali yan sa actual class. Actual. Kasi pag kayo na may kailangan, gusto nyo mapakulong, managot yung tao, gagawin nyo lahat. Gagastos kayo, papatid. Magastos yan eh, magpapakulong ng tao. Effort, talagang aakin kayo ng hearing, talagang ano. Kung gusto nyo actual na ano, di magkaroon kayo ng problema. Joke lang, totoo yun. Pag kayo mismo nagkaroon ng sitwasyon na matututunan nyo na yan, mayroon kasi siyang ay aral talaga sa textbook lang. Pero kung gusto nyo hindi na magkaroon ng problema, pag-aralin nyo na lang yung ibang tao. Kaya nga tayo criminology study, social science nga ito eh. Pag sa social phenomena, nangyayari talaga to. Kung gusto nyo matuto, tumambay ko sa barangay. Nakikita nyo doon, ang daming nag-aaway mag-asawa, sinusuntok daw siya, binabatukan, tinumura, balik naman ang balik. Huwag na muna kaya kayo magsama. Nag-aaway kayo mag-asawa, no? Kasi yung mga magkabit-bahay, walang katapusan. Lagi sa barangay may away. Pero habang hindi pa nangyayari sa inyo, hindi pa nga kayo matututo. Yung mga nangyayari ng mga alita na yan, mga ano, diyan kayo matututo yung class na, kasi ang criminology class ay tayo maglulutas ng mga problema. Tayo alamin natin. Yan, basic yan. Sa mga pambarangay lang. Mas matindi pa yung hinahawakan namin kaso dyan, yung mga talagang yung napalo ko yung sino pumatay, paano mo na-trace yung mga yung bakit nangyari yun, ebidensya, yan. Mas ano pa yan, kaya plus, ano lang, tatagayin nyo lang talaga. Magkasama yan, theoretical sa application para makuha nyo talaga yung lesson na ito. Sa susunod yan, chapter 9, tungkol naman, kung di ako nagkakamali sa pulis na yung hostage taking and situation. Thank you, class. Gabi na kayo. Teacher pala muna tayo. Yung naka-exciting part. Ayan. Section India. Yes, daw kasi yes daw. Sinong ano? iPhone kasi